Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bibigyan daan ko lamang po yung ilang mga katanungan dito po sa mga vlogs ko nitong mga nakaraang araw. Ito pong tanong ni Vicente Negrite. Sir, tanong ko lang po kung pwede ang battery 3SM sa C240 na makina. Salamat sa sagot. Mga kapatid, ito po. Kasi noong araw, yung mga jeep na pampasada, karamihan po yan ay itong mga C221, inyong mga nauna, C190, at nung sumikat nga po yung C240, yan po yung mga nakakabit doon sa mga jeep na pituhan ang sakay. 7 sa kanan, 7 sa kaliwa. Kasama pa yung nandoon sa harapan. So ilan na yun? 14, 17 ang sakay ng mga jeep na yun. Hindi pa kasama yung mga sabit. So yung mga makina na yun, ng mga C240, ay ginagamitan ng 6SM na battery. Kaya yung tanong po nitong si Vicente Negrite ay kung pwede daw bang gamitan niya ng 3SM na battery itong makina ng C240. Ito po, Mr. Vicente. Nung araw kasi, yung mga makina natin, yung mga C240 na yan, hindi katulad ng mga design ng makina ngayon na madali nang ikutin. Kaya pagka ini-start mo, ang mga bagong mga sasakyan ngayon, kahit sabihin mo mga 3.0, meron pa talaga mga 3.8 or mas malalaki pa dyan, mga 6 cylinders pa nga, ay kayang-kayang paikutin ng ating baterya kahit iyan ay 3SM. Kayang-kayang paikutin yung starter at may start niya itong mga makina, yung mga modelo ngayon. Dahil sa pinagandang mga injectors at fuel deliveries at mas naging maayos na ang mga glow plugs at electronic controlled na ang mga fuel injectors, sa ilang ikot lang ng makina ay umi-start na ang engine dahilan upang hindi malaki ang mabawas sa karga ng 3SM na baterya. Sa mga lumang engines ay kadalasan na umiikot muna ng maraming beses ang makina upang makaipon ito ng kompresyon bago ito tuluyang mag-start. Kaya kailangan ito ng 6SM na battery para hindi agad mauubos ang karga ng baterya. Pero dahil nga po sa may mga baterya na rin ngayon na 3SM lang pero kung 130 amperes, kaya kung ang tanong mo kung pwede ba yung 3SM ng mga baterya ngayon dito sa C240, pwede yan. Piliin mo na nga lang talaga yung matataas na amperahe ng baterya. Katulad ng Megaforce, meron yan. Nang alam ko, Motolite meron din. Pero mga kapatid, maidagdag ko lamang po itong mga bagong sasakyan ngayon ay masiselan. Katulad ng mga Ford na yan. Kapag kabitan mo yan ng ibang battery, baka hindi mo pa mapa-start ang sasakyan mo or magkaroon ka ng mga check engine. Kaya kung ano yung mga specified na batteries para diyan sa mga makina nyo, sa mga sasakyan nyo, yun po ang dapat nyong bilhin. Ang susunod po na tanong ay mula po kay Sir Vic de Guzman. Ito po ang tanong niya. Karandi, pwede ko po ba pagawa yung Hyundai Accent ko 1.6 Matic? Pag on pa lang nung ignition, may gear 1. Pero pag start po ng engine, ay nag-gear 3 na agad. 2011 model po, taga-lokal po ako ng Brookside. Ay, magka-lokal po pala tayo, Kabik de Guzman. Kabik, ang problema po ng sasakyan nyo ay nasa ECM. Marami na po tayong nagawang ganyan na umi-stack po talaga doon sa Gear 3. Minsan nga ay naka-stack na lang doon sa kwarta. So, yun yung kadalasan na nangyayari dito sa TCM nung transmission nitong Hyundai Accent. Ganito rin ang nangyayari doon sa mga Kia. Isa lang naman po kasi ang technology ng dalawang kumpanya na yan, Hyundai at Kia. Ang problema nyo po ay doon sa TCM at dali nyo po dito sa Autorans para maiayos po natin ang computer box or yung TCM transmission control module ng inyong Hyundai Accent 1.6 na automatic. Kabik, punta lang po kayo dito. Ito po ang susunod na tanong mula kay Maki 1459. Paano kung ang transmission walang dipstick, ang ATF, sealed? So, paano i-check yan? Dito po, ang ginagawa namin dito sa Autorans ay kumukuha ko ng kaunting fluid, bubuksan ko yung drain plug at magpapatulo ako. Pero karamihan ng mga walang dipstick na mga transmission, meron niyang drain plug at meron din niyang overflow plug doon sa ilalim. Makikita mo, dalawa yung pinipihit doon, yung isa Allen wrench at yung isa naman ay yun nga pong ating hexagonal. So kung wala yung Allen ay dito ka kukuha doon sa drain plug niya talaga ng sample. Kumuha ka ng sabihin mo ng isang baso, kung gusto mong marami-rami yung ma-check mo, pwede mo namang ibalik kasi meron naman ding inlet yan doon sa itaas ng transmission sa bandang gilid para maibalik mo
yung ATF na natanggal mo, yung na-test mo or na-check up mo. So ganun lamang po ang gagawin nyo. Ngayon, kung halimbawa mag-change fluid na po kayo, ganito po ang gagawin nyo. Yung nakuha nyo na fluid, sukatin nyo yan. Magkaroon kayo ng panukat na per litro or kung meron kayong 1 galon, okay lang yun kasi 4 na litro po kadalasan ang laman ng oil pan, no, doon sa inyong transmission. So, sukatin nyo yan para kung sakaling magbabalik na kayo ng panibagong langis, ay ganun lamang din po ang ibabalik nyo. Pwede nyong pasobrahan ng kaunting-kaunti. Ngayon, sa ibang modelo, meron siyang overflow na plug na kapag nagkarga kayo ng ATF, damihan nyo na siguro kung ang nakuha nyo ay 4 na litro, lagyan mo ng 5 litro or 4.5. Kasi po, ang gagawin nyo doon sa overflow plug na yon, bubuksan nyo yun na umaandar na ang inyong engine. No? Nakapark lang yun. Start mo ang engine, magbubukas kayo ng plug kapag mainit na, naabot niya na yung normal operating temperature. At patutuluin nyo, yung tutulo na yun, yun yung excess, yun yung sobra doon sa naikarga nyong fluid. Kaya ang importante doon, malaman nyo itong proseso na to. Ngayon, kung walang overflow yan, ang gagawin nyo po talaga ay ibase nyo sa kung ilan yung inyong na-drain na oil, na ATF. Ngayon, para sigurado kayo, i-check nyo sa Google kung ilan litro ang ATF kapag nag-drain kayo ng ATF sa inyong mga automatic transmission. Nandoon naman po yan sa specs po nung engine ng inyong sasakyan. Doon sa na-check mong oil, doon sa nakuha mo, kung talagang maitim na yan at madumi pa, yan, immediately kailangan mo talagang i-drain yan. At hanggat maaari, sana ma-drain mo lahat, pati yung laman ng torque converter. So, paano gagawin mo doon? Papadialysis mo, pwede mong manu-manuhin yan. Magkarga ka muna ng 6, tapos paandarin mo, tapos i-drain mo ulit, tapos magkarga ka ulit ng 6, paandarin mo, tapos i-drain mo ulit. Kung wala kang magagamit na dialysis. Yun na lamang muna ang mai-advise ko sa inyo kung kayo po ay magdi-DIY. Basta ang pinaka-importante po doon sa unang drain nyo, ay bilangin nyo na kung ilang litro yung inyong na-drain dahil yun ang inyong magiging basihan. Kung magpalit man kayo ng inyong fluid, ng inyong ATF, at na-drain nyo ng 2 beses, dahil nga sabi ko 6 na litro, susunod 6 na litro ulit, sa kagustuhan mong mapalinaw yung fluid ng transmission mo, ganun ang gagawin mo. And then yung susunod, yung final mo, yun na yung kung ilang litro yung nakuha nyo nung una mong dinrain. Or tignan nyo doon sa owner's manual or tignan nyo sa Google at nandoon naman yan kung ilang litro ang inyong kailangang idagdag or ikarga sa inyong automatic transmission. Pagdating po sa uri ng transmission fluid, merong CVT, merong ATF, merong WS. Sa mga Toyota, kapag kulay itim, kung may dipstick, nakita nyo kulay itim, ang dipstick, WS na yan. Pag ATF naman, ang dipstick niyan ay kulay pula. Ganyan ang makikita nyo. Ngayon, kung kulay black yon, sigurado WS yon. Kaya po, yun ang babasihan nyo. Ngayon, pag CVT naman, tignan nyong mabuti kung minsan nakasulat doon sa dipstick, kung yan ay CVT, nakalagay doon CVT. Meron yun. At kung walang dipstick, may mapapansin ka rin na mababasa doon sa pinakatornilyo, doon sa inlet na may nakalagay po doon na CVT oil or CVT fluid ang ilalagay mo. Or WS yan. Itanong mo sa kasa kung anong oil ang dapat ilagay sa inyong transmission. Sumasagot naman po sila. O ito pa po ang tanong ni MTAR Ariel Fay. Gawan din sana ng paraan na malagyan ng charger na habang tumatakbo, nagcha-charge yung battery. Ito pong tanong po niya na ito ay tungkol doon sa ibinlag ko na mga electric vehicle. So sabi niya dapat meron daw charger, gawan daw, na habang tumatakbo yung EV ay nagcha-charge na. Sa totoo lang meron na po yan na Ariel Fay. Kasi po ay mayroong regenerative braking system ang lahat ng electric vehicles. Yung bang kapag tumatakbo siya, ay inalis mo ang paa mo sa accelerator, tumatakbo ka ng mabilis, magiging baliktad ngayon ng operation ng motor mo, ng electric vehicle motor. Kung halimbawa, kapag pine-press mo ang accelerator, ang motor mo ay iikot at paiikutin niya ngayon yung axle, pati yung gulong, ayan, umiikot sila pareho. Kapag ka ikaw naman ay namrenor, inalis mo ang paa mo doon sa accelerator, umiikot ngayon yung gulong mo, pero itong motor, ang mangyayari, magiging baliktad ngayon ng operation kasi hindi mo na siya binibigyan ng supply
So yung motor mo, wala nang nanggagaling na power mula dito sa accelerator mo, mula sa baterya. Umiikot na lamang yung rotor doon dahil siya ay connected doon sa axle, doon sa gulong. So, habang umiikot ngayon yung gulong, yung axle, pati yung rotor mo, magkakaroon ngayon ng reaction at yung rotor na yon, may winding din naman yon, mag-act ngayon siya as generator. Kakargahan niya ngayon yung baterya ng EV mo. Kasi yung stator naman ng motor, ng EV motor, may mga windings din yon na iyon ay katulad ngayon nung nakikita natin sa ating mga alternator. There are two conditions where regeneration occurs. When the brake pedal is applied, when the accelerator pedal is released, and the vehicle is coasting. That regenerative effect will be represented on the charging gauge. The proportion of regenerative braking varies with the vehicle speed and time of brake application, so the combined result matches the driver's input, providing normal brake feel. Regenerative braking is active whenever the shifter is in D, R, or B position. Depending on the vehicle, an energy monitor display may show when regenerative brake energy is being transmitted to the battery, as well as the amount of energy regenerated in the previous 15 or 30-minute period. Meron po talagang nagkakarga, pero hindi katulad nung iniisip mo na katulad sa ating mga sasakyan, itong mga internal combustion engine. Kasi sa ating alternator, sa mga internal combustion engine, yun na ngayon ang ginagamit mo sa lahat ng pangangailangan mo ng kuryente habang ikaw ay umaandar at gumagana ang engine mo, hindi na yung battery. Kaya lahat ng kuryente na kailangan mo, ibibigay yun ng alternator. Dito po sa electric vehicle, kung ang gagawin mo, maglalagay ka ng alternator, sabihin mo na yung pinakamataas ng amperes, no? Ng alternator, 110 amperes or 120 amperes, hindi po sapat yan para makargahan mo itong baterya ng electric vehicle na kumakarga ng 300 volts to 600 volts. Ganun po kasi ang karga ng mga baterya na to doon sa electric vehicle. At ito po ay mataas na mataas ang amperahe, from 60 amperes pataas pa. Yun po yung amperahe na kailangan ng mga electric vehicles para makargahan mo siya. Ngayon, kung gagamitan mo siya ng isang alternator, sabihin mo na yung pinakamataas ng alternator o 120 amperes na nakakabit sa mga sasakyan natin, ito ay makukonsider mo lang na 1 kilowatt per hour na alternator. Ngayon, kung kakargahan mo ngayon itong 60 kilowatts na electric batteries nitong mga electric vehicle na to, kailangan mo ng 60 hours para makargahan mo, mapuno mo ngayon yung baterya ng electric vehicle. Pero kung ginagamit mo ang electric vehicle at kailangan niya ngayon, yung kuryente na yon, walang magiging output ang alternator mo dahil lalampasan pa siya nitong karga na nandiyan po sa inyong electric vehicle. Biro mo 1 kilowatt lang siya. Habang ginagamit mo yung electric vehicle mo, kayang-kaya niyang talunin yung output ng alternator na yon. Kaya hindi siya magiging supisyente. Pwede lang yan mangyari na kapag kinakargahan mo sa bahay mo, nakapatay lahat, papasok ngayon yung 1 kilowatt per hour na power ng alternator mo habang ikinakarga mo, hindi pa rin po talaga makakadagdag ng karga doon sa electric vehicle. Kaya hindi po makakatulong na maglagay ka ng alternator diyan sa mga electric vehicle na yan. Ngayon, kung sasabihin mo naman, lakihan yung alternator, parang generator na yun. Yan po ay bad engineering na. Hindi po ganun yung tamang design ng electric vehicle. Kasi mahihirapan din yung motor. Kung yun ay magiging load niya, para paikutin ngayon yung generator na yun, yung motor na yun, para lang kargahan yung battery mo. So hindi rin po yan mag-work. Pero dahil nga po sa nag-i-improve na itong technology na ito, marami na rin mga bagong baterya ngayon na ito nga, ilo-launch daw yata ng BYD, yung bago nilang baterya, na 5 minutes lang ay puno na ang baterya ng electric vehicle. Ngayon, speaking po of electric vehicles, ang Nestle Philippines po ay gagamit na ng mga electric power trucks para po sa deliveries ng mga paborito nating mga Nestle products. Buong Metro Manila hanggang Bulacan. Ang kapartner po nila dito ay itong Mover, isa pong transport firm na siya pong magbibigay or magpo-provide nitong mga electric-powered na mga trucks para po makapag-deliver nitong mga produkto ng Nestle sa buong Kamaynilaan hanggang Bulacan. Ang Movers din po ang maglalagay ng mga charging station
na yung mga charging station daw po na yon ay hindi nasasaksak sa Meralco. Na iyon po ay patatakbuhin na rin po ng renewable electricity, renewable energy. So ang gusto ng Nestle, pagdating ng 2050, lahat po ng kanilang mga sasakyan ay angkop na po dito sa pinaplano ng buong mundo na mabawasan na or mawala na totally itong mga nagbubuga ng lason ng mga internal combustion engine. O ayan mga kapatid, dumadami na yung mga kumpanya na gumagamit ng electric vehicle. At ang isa pang good news dito, 304,765 na units ang nabenta last year mula January to August. Yan po ang benta nila. So may mga kasunod pa yon. Marami-rami na po yung mga bumibili rin ng mga electric vehicles. So ang mangyayari dyan, hindi naman nila padadamihin yung sasakyan nila, wala naman silang maparkingan. Kaya marami ang magbebenta ngayon nitong mga internal combustion engine na mga maaayos pa. Hindi yung mga ibinebenta ng mga buy and sell, yung mga malokong buy and sell na galing sa bangga, sira ang makina, blow-by, sira ang transmission, na kung ano-ano. Kaya kung meron kayong kakilala na bumili ng electric vehicle, tanungin nyo, baka naman yung kanyang internal combustion engine na lumang sasakyan or yung papalitan niya ay pwede na niyang ibenta sa inyo. Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong mga pagsagot ko sa ilang mga katanungan. At kung meron po talaga kayong mga tanong na gusto nyong sagutin ko, i-message nyo lang din po ako sa aking cell number para naman po magawang ko po ng panahon na ito po ay sagutin sa aking mga vlogs. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, para sa mga pangangailangan nyo sa inyong mga computers, ayan, dito lang po kayo sa PC Express. Nandito ako ngayon sa Cubao, sa basement, no? Sa basement. Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan? Mike. Hanapin nyo si Mark Anthony Fernandez. Ayan. Bumili ako ng laptop ng anak ko. Kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Multimedia dyan. CIIT. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po. 184,000 subscribers na po tayo sa Autorans. Lagi po kayo manonood ng aking mga vlogs. Bye-bye!